Kaya siguro tayo napapagod dahil ang ating prioridad, lalo na sa mga panahong ito, ay ang ano pagkain, ano ang ihahanda, ano ireregalo, ano ang makukuha natin minsan. Kaya nawawala yung ating focus doon sa sentro. At ito yung magandang panahon na sa gitna ng maraming mga celebrations, mga pagdiriwang, nandoon lagi yung sentro. Yung ating pag-iisip, ng ating mga damdamin ay nakatuon doon. Parang darating ang bisita na kailangan natin paghandaan. Ihanda, linisin ang bahay, linisin ang mga sulok kung saan natin nakatira para pagdating ng ating inaasahang bisita, siya naman ay maging feel at home. Siya ay magustuhan niya ang kanyang pananatili. Kaya ang Adbyento ay hindi lamang siya panahon ng paghahanda, panahon din ito ng pagsusuri sa ating sarili para tayo ay maging handa. Ang ating puso ay nakakatanggap noong kaganapan ng selebrasyon ng Pasko. Kaya tuwing kakata tayo ng papuri sa Diyos sa araw ng Pasko, talagang nagpupuri ang ating puso dahil naranasan natin yung 4 na linggo ng pagtitimpi, 4 na linggo ng pagninilay, 4 na linggo ng paghahanda. Ang aking sigurong uulitin at uulitin sa recollection na ito ay ang pag-unawa natin na lahat ng bagay ay magtatapos. Kaya tayo nagpapasalamat dahil nung nakaraang taon, nung tayo ay nagkaroon ng Adbyento rin at Pasko, parang ang layo pa na darating ang araw na to. Parang 2024 yon. Nag-recollection din tayo. Ngayon, 2025. Kung tutuusin, hindi naman natin natitiyak noong 2024 na nandito pa tayo sa 2025. Marami na tayong mga kilala, marami na tayong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sure kaya tayo sa next year, 2026, 2027, 2028? So, anong ibig kong sabihin? Ang Adbyento ay nagpapakilala uli sa atin, pinapakilala niya sa atin ang salitang biyaya. Yung biyaya, ito yung kabutihan ng Diyos. Ito yung paglalaan ng Diyos sa atin na mga grasya na hindi naman natin talaga o hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa pa rin ng Diyos upang tayo ay magbabalik at magiging Kanya. Mahalaga ito dahil hindi naman nawawala ang mga problema sa buhay. Kahit gaano ka saya ang party, at gaano kasaya ang pagtitipon, babalik at babalik pa rin tayo doon sa pinaka payak or basic na damdamin. Mangamba tayo sa susunod na taon, may matatakot tayo kung ano kaya mangyayari, lalo na sa panahon ngayon na tumitindi na ang mga bagyo, mga lindol, mga baha. So parang wala nang sure, wala nang katiyakan. Pero ang sabi ng Adbyento, may katiyakan kay Kristo. Kasi kapag tayo ay may katiyakan, ibig sabihin, meron tayong maaasahan. At ito ang maganda dahil maaasahan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga niya, ang langit, ang lupa ay lilipas, pero ang aking salita ay mananatili hanggang sa wakas. Ang Adbyento ay isang paraan, isang panahon na pinapaalalahanan tayo na lahat ng meron tayo ngayon ay biyaya. Lahat ng meron tayo ay binigay ng Diyos sa atin upang gamitin, upang pagyabungin, payayabungin. Kaya balikan natin, kaya siguro sabi ni Juan Bautista, ituwid ang landas, ituwid ang daan. Dahil kung ang daan natin ay liko-liko at maraming hadlang, maraming harang, hindi makakalakad ng diretsyo ang tao or ang ating panauhin na darating sa atin. At alam natin, si Jesus ito.
At ang mga liko-liko, ang mga harang, ang mga hadlang, ito yung ating mga kasalanan, ang ating pagiging matigas ang ulo, katigasan ng loob, katigasan ng puso. Kaya marami tayong mga tao na kaibigan noon na ngayon ay naging kaaway na or kaalitan dahil laging nauuna ito. Ako. Dapat ako makatanggap ng malaking regalo. Ako dapat makatanggap nito. Ako dapat ang bibigyan ng ganito. Kumbaga ang Pasko nagiging parang bibigyan kita at bibigyan mo ako. Kung hindi mo ako bibigyan, hindi kita bibigyan. Kung ang Diyos kaya ang gagawa niyan sa atin, kung sasabihin niya, okay, kung hindi kayo magdasal sa akin, hindi ko kayo bibigyan ng hangin para makahinga kayo. So, itong panahon na to ang nagsasabi sa atin, ang bukal, ang pinanggagalingan ng biyaya ay ang Diyos at ang uuwian ng lahat ng ito ay ang Diyos rin. Kasi, sabi na, tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo pag-aari ng mundo. Kaya ang Adbyento, nagpapaalala sa atin, tandaan mo ito, hindi ka magtatagal sa mundong ito. Hindi ito ang tunay mong tahanan. Paghandaan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang Adbyento rin ay praktikal. Halimbawa, kung nakatuon ka doon sa material na bagay, ang nakikita mo kulang. Kasi hindi naman talaga naiibsan yung gusto ng ating mga puso, yung nais ng ating mga puso, yung gusto natin makamit. O sasabi natin, ang lalim ng gutom at uhaw ng ating mga kaluluwa. Na akala natin ang mundo ang magpupuno. Ibang tao ang magpupuno. Ang sabi ni San Agustin, hanggat hindi ako nakakahimlay o nakakapagpahinga sa puso ng Diyos, ang pusong ito ay mananatiling may ligalig, mananatiling walang kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, ang kapayapaan na aking ibinibigay sa iyo ay hindi yung kapayapaan ng mundo. Kasi ang kapayapaan ng mundo ay ang kawalan lang ng ingay o kawalan ng away o kawalan ng gulo. Pero ang kapayapaan ni Kristo, sa gitna ng gulo, sa gitna ng alitan, meron kang kumpiyansa sa sarili na lahat ng bagay ay mauuwi sa tama, magtatapos rin ng mga pagsubok na ito. Bakit? Dahil ang pagmamahal, ang presensya ng Panginoon ay tila ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang lahat man ng unos, bagyo, lindol ng buhay ng mga ating mga problema, hindi man mawawala, kundi makakayanan. Bakit? Dumarating ang Diyos sa ating puso araw-araw. Pinapalakas niya ang ating mga puso, ang ating mga kalooban. Pinapatingkad niya ang ating mga pananaw. Pinapaliwanag niya kung tayo mismo ay nangangailangan at lalapit sa Kanya. Ito nga maganda kasi sa Adbyento, sinasabi natin, halika Jesus, halina. Or halina Jesus, halina. Inaawit natin yan, come Lord Jesus, come. Pero kung titignan natin, si Jesus rin ang nagsasabing, halik kayo at mamamahinga sa akin. Ibig sabihin, ang Adbyento pa lang ay kapwa anyaya ng Diyos sa tao at ang tao sa Diyos upang mapag-isa ng lubusan ang puso ng Diyos at puso ng tao. Kaya isinilang ang Panginoon bilang tao. Pwede naman tayong iligtas ng Panginoon galing sa langit. Sabihin niya, maliligtas na kayo. Pero dumaan siya sa isang pagkakaroon, paghuhubad ng kanyang pagiging Diyos at pagsusuot kasama ng kanyang pagka-Diyos ng ating pagkatao. Bakit? Dahil ang pag-ibig, ang taong nagmamahal, ay gusto mapalapit sa kanyang minamahal. Ito yung Adbyento. Pinapalapit tayo ng Adbyento sa ating minamahal. At yan ang ating Panginoon.
Pero balik aral, review tayo. So paano ngayon yan? Dumating na si Jesus, darating siya, at dumadating sa araw na to sa buhay ko at sa buhay mo. So bilang pagtatapos sa Advent recollection na ito, yung tatlong A. Una, alaala. Sa 25 ng Disyembre, inaalala natin ang unang pagdating. Yung pangatlo naman, ang pangalawang pagdating bilang hukom, paghukom sa mga napatay na at buhay. Ano tawag natin doon? Ano ang ating ugali? Yung ating tinatawag nating katayuan ng ating puso at isip at kaluluwa. Kung sa unang Pasko ay alaala, ang pangalawang Pasko, ang pangalawang A pala ay aabangan. Abangan. Mag-aabang tayo. Hindi tayo matutulog. Aabangan natin ang kanyang pagdating. Pero sa gitna ng pag-aalala at pag-aabang, nandoon yung pag-aatupag sa mga dapat gawin. Bakit? Dumarating ang Diyos araw-araw sa buhay natin. Ang tanong, welcome ba siya sa buhay natin? Binabati ba natin siya? Anong sabi ng Panginoon? Ako'y nagutom, pinakain mo ako. Ako'y nauhaw, binigyan mo ako ng tubig. Ako'y nakulong, ako'y iyong dinalaw. Ako'y nagkasakit at ano-ano pang mga sakuna at mga pangyayari sa buhay, lalo na ng mga taong maliliit, nandoon ang Diyos. At kapag tayo ay tunay na namumuhay sa diwa ng Adbyento, ang ganda ng magiging Pasko natin. Bakit? Kahit sa gitna ng mga pagsasaya, sa gitna ng mga decoration, gitna ng mga palamuti, hindi nabubulag ang mata natin nakatuon kay Kristo. At sabi nga, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at lahat ay ibibigay sa iyo. Ito ang ginagawa natin sa recollection na ito. Ito ang ibig sabihin, ito ang diwa ng ating paggunita ng Adbyento. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nandito at sabay-sabay nagdiriwang dahil naniniwala tayo sa gitna ng ating pamayanan, nandoon ang Diyos. Nandito ang Diyos. Sa salita, sa sakramento, at sa sambayanan. Ulitin natin, salita, sakramento, at sambayanan. Itong tatlo ang kanyang pagdating sa atin sa araw-araw. Pagdating sa buhay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, huwag kalimutan, bago mag-Christmas Day, aalalahanin ang mga kabutihan ng Diyos na nangyari sa buhay natin. Pangalawa, aatupagin ang dapat, ang tama, at ang mga paghahanda, hindi lamang sa ating mga bulsa, kundi paghahanda sa ating puso, kalooban, ating mga pag-iisip ng ating pagkatao. At babalik siya sa wakas ng panahon. Aabangan natin. Yan ang ating pinagdiriwang ang Adbyento. Pag-aalala, pag-aatupag, at pag-aabang. Naway sa konting panahon na tayo ay nagkasama, may natutunan kayo. Maraming salamat sa imbitasyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Pagsalamat sa inyong pakikipag-ugnayan sa akin, lalo na sa panahong ito. Nawa tayo ay bibigyan ng Diyos ng maligayang Pasko at manigong bagong taon at malalim na paghahanda sa araw ng Adbyento. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.